Final answer. What if mas makakapaglingkod kayo as president? Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So yun yun. Mas maraming authority sa yung presidente. Mas maraming sakit sa ulo. O, di ba? Yan ang deretsahang sagot ni Senator Raffy Tulfo sa aking mga tanong tungkol sa paglutang ng Presidential Preference Survey ng Pulse Asia, kung saan tabla sa 46% silang dalawa ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kung one-on-one ang laban sa pagitan ni VP Sara at Senator Tulfo. Kung ihimayin ang mga numero, may kitang tabla rin ang dalawa sa Metro Manila, pero kapansin-pansing malaki ang hatak ni Tulfo sa Balance Luzon, habang mas malakas si VP Sara sa Visayas at Mindanao. Even if mataas ang number niyo sa survey, that will not change your mind, sir? No. Bakit po? Bakit, sir? I'm very happy as senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat sa higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. Na mga elected officials, first termer pa lang sila, and then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they fail. Maski na umabot pa hanggang langit, talagang hindi. Marami naman dyan eh. Magugunitang nitong Pebrero pa nang mag-anunsyo ang vice-presidente ng kanyang presidential bid. Muli rin siya nanindigang handa siyang maging susunod na Pangulo. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Bukod sa Sara versus Raffy, may inilabas ding match-up ang Pulse Asia na VP Sara versus Mayor Leni Robredo. Sa kabuuan, lamang si VP Sara kay Mayor Leni, 51% versus 43%. Pero ito na marahil ang pinakamalapit nilang agwat sa ngayon pagdating sa election surveys. Mas dikit sila pagdating sa Metro Manila, 41% kay VP Sara versus 42% kay Leni. Pero nanatiling malakas ang bise sa Visayas at Mindanao. Sinubukan din ng Pulse Asia na pagbanggain sina VP Sara at Senator Bam Aquino. 55% si VP Sara habang 32% lang si Bam. E paano kung magtuos silang apat? Kasama pa sina Senator Risa Hontiveros at Interior Secretary John Vic Remulla. Sa six-way battle na yan ng Pulse Asia, si VP Sara ang nangunguna with 43%. Sumunod si Mayor Leni with 27%. Raffy Tulfo na may 19%. Habang single-digit naman sina Senator Bam, Risa at Secretary John Vic. Nang makausap ng News 5 si Senator Risa tungkol dito, sabi niya, hindi pa tapos ang laban. Naging dehado na ako noon. Kaya hindi ito bago sa akin. At medyo malayo pa yung eleksyon sa 2028. Ang pinakamalapit sa ating mga Pilipino, sa mga sikmura natin ay itong taas presyo ng langis at mga bilihin, yung mahal ng kuryente, kawalan ng trabaho at yung ganyang mga issue na talagang pinakamalapit sa mga puso natin. Dagdag pa niya, marami pa raw pwedeng mangyari bago ang 2028 elections. Si Senate Majority Leader Mig Zubiri ang nagpakomisyon ng Pulse Asia Quarterly Survey para sa presidential at vice presidential candidates. Minabuti niya raw gawin ito para makita kung sino-sinong pangalan ang lumulutang para sa 2028 presidential elections at kung sino-sino rin ba ang kinukonsidera ng ating mga kababayan para maging susunod na lider ng ating bansa. Isinagawa ang survey mula February 27 hanggang March 2, kaya asahan daw na posibleng makaapekto sa mga numero ang gumugulong na impeachment complaints laban kay VP Sara.